kapatid, sa ating banal na pagdiriwang, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat ng tatatanging kaibigan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Rafael, Flor, Odette at Yvette Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Pamilya David at De La Cruz, Cecily Rivera, Rosemar Paming, Milet Ramos, Dennis at Nelly Santos, Danilo at Emily Sebastian, Alex at Chima Darao, Michelle Esteban, Nante at Marisa De La Cruz, Aurora Silungan, Lourdes Hilario, June at Soli Del Rosario, Elma Lagbador, G. Silungan, Noel Jenny Galvez, Dr. Barat Marito Tino, Dr. Abexaida Banaag, Kelvin Maximo, Vidal at Maria Caquiron, Ricky at Avic Magpok, Seda San Felipe, Edgardo at Aida Punanan, Renet David de Leon, Paul Resurrection, Alicia Arcega Villacrucis, Antonio at Evelyn Salazar, Celi Siling Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Edwin at Aida Gumapas, Larry Teresa at Ramon Valenzuela, Jana Teresita Hedelum, Antonio Vitores Sanchez, Christopher at Janet Lo, Janet E. Pascual at Gindi ng EDB Community, Nina Ligono, Reverend Father Rupino Pensulit, Bishop Dennis Pilarojo, Ivy Brigino, Olivia Ruiz Guyada, Mr. and Mrs. Vicente Ortesio and family, Roger Trogo, Olivia Ruiz Guyada, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Naisip Tulubus, Solid Child Council 6737, ng Busos Bulacan at ng Catholic Women's League ng Lawak ni Kawayan Bulacan, Mamerto at Emma Bunag, Lito at Karen Berger de Dios, mga bayan ng Palatera ng Barangay Pulos at Rafael, at ng Barangay Cambao, Bustos Bulacan, Edwin at Josie Lazaro, Dan Joseph Guillermo, Dan Jimeno, Daisy Jimeno, Victor at Divina MC, Dina Saavedra, Jody Teana Marfil, Leo Celestina Tiyu, Architect Bernard at Eden de Guzman, Adriano Sanchez, Camila Lazaro Aquino, Piling Villanueva, Nick at Evelyn Rivera, Arman at Amy Isma, Rowena Villedo, Jen Tamani, Josie Brillantes, June at Doris Pinahera, Yolanda Basian, Gaspar at Susan Lumaday, Denilin Bunag, Amy Ferry Manalo, Jim at Jordan Glenn, Emilita de la Cruz, Reynante Davao, Ivy Lorraine, Gigi Bautista Alejandro, Yvette Barrera, Dr. Onaisa Catrina Monera, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada, Jaime Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, Dr. Alan Yvonne Guevara, Dr. Caroline Enriquez, mga doktor at medical staff ng Our Lady Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Mayumbong Nueva Vizcaya, Brilo Hospital, Skyline Hospital at Qualimen Hospital ng lungsod ng San Luis del Monte. At para sa lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salad ng COVID-19 at hindi sa mga kawani ng kamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Anita Lopez, Eloisa Villamin, Eric Emaroy, Corazon Rodriguez, Alicia de Vega, Aris Ann San Miguel, Jose Ingat, Timoteo Orihuela, Capistrano Mandegro, Samantha Osea, Georgie Santiago, Marian Maravilla, Chelo del Mundo, Quirino Cristobal, Corazon Donato, Adriano Santos, Lito Soriano, Enrico Villanueva, Benjamin Valerio, Mark Joseph Bernardino, Lucilita Paming, Renel Nino Laguador, Linda Saison, Roberto Navarro, Rami Banaag, Feli Victoriano, Dr. Benjamin Miranda Jr., Nathan Celine Flora Cabala, Judalyn at Linda Buador, Alvin David, Neonico Hailay Culin, Jan Lincoln Bayuda, at para sa karawanin na Henry Carlo Dizon, Epifania Reyes, Josephine Sibu, J.R. Villanueva, Bel South Abuan, Father Enrique Tiongson, Romel Paharilyaga, Eleni Bagoy, Jess G. Cari, Jerry Castaneda, Cristina San Miguel, Paul James Aquino, at para sa kapayapaan ng kaluluwa, Nina Sabina, J. Celso, Lilia, Bienvenido, Wilfredo, Sergio, Tebon, Samuela, Sexto, Andres Osya, Paxtor, Benon, Serapio, Operia, Canoto, Oteg, Bebencio, Esyo, Mena, Waliana, Rodelin,
Francisco Felicitas, Dorina Maureen, Enrique, Nicfredo, Rosalinda, Lilian, Gina, Leonardo, Benito, Nancislo, Leonardo, Christopher, Carmelita, Archie, Ricardo, Lovi, Esteban, Florencio, Roberto, Ricardo, Sidonia, Viviana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Atanasio, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Teodora, Jose, Maricel, Brian, Angelo, Enriqueta, Alejandro, Maximina, Domingo, Sofia, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Felino, Romeo, Maria, Ricardo, Jose, Romel, Daisy, Jocelyn, Rosa, Domingo, Jose, Pipito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Marlene, Mark, Marie Mercedes, Antonia, Reynaldo, Romeo, Raimundo, Minerva, Cesar, Nemesio, Malu, Antonin, Dennis, Teresina, Remedios, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at hindi na mga namayapang mga rektor ng diocese na Malolos at lahat ng mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot na COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaalindangan ka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Silugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya ng mga makasalanan magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluglukas sa kanan ng Diyos na maparing pamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng Obispong si San Benaventura, umundad nawa kami sa karunungan itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ikaw, Assyria, ang gagamitin kong pamalo at malupit na kasangkapan ng aking galing. Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan, sa bayang kinapopoatan ko, upang ito'y wasakin at sansaman ng lahat ng yaman, at yurakang parang putik sa lansangan. Ngunit wala ito sa kanyang isipan, hindi ito ang kanyang hangad. Ang layunin niya ay manira at magpasuko ng maraming bansa. Sapagkat ganito ang sabi niya, nagawa ko iyan pagkat ako'y malakas, marunong at matalino. Pinalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan at ibinagsak sa lupa ang mga nakaluklok sa trono. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang kumukuha ng pugad ng ibon. Dinampot ko ang buong daigdig na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin. Walang pakpak na pumapagaspas ni huling narinig. Makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito? Makapagmamatas ba ang lagari sa gumagamit niyon? Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa may hawak nito? Kaya nga, ang magigiting niyang mangdirigma ay pagkakasakitin ng Panginoon at sa ilalim ng kanilang maringal na kasuotan, mag-aapoy sa init ang kanilang katawan, parang sigang malagabgab. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang buoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang buhay di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Yang mga hinirang mo ay kanilang nililipon. Inaapi nila yung pinubos mo, Panginoon. Ang mga ulila, balot mamamayan ng ibang bansa, pinapatay nila ito at kanilang pinupuksa. Ang buhay di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Madalas na sinasabi, hindi kami pansin ng Diyos. Hindi kami nakikita ni pansin ng Diyos ni Jacob. Unawain ninyo, bayan kayong pahat at karisipan, hanggat kailan pa dumunong
kayong mga taong mga Ako ay di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. itong Diyos na lumikha nitong ating mata't tainga, akala ba ninyo bibili hindi makakita? Sa lahat ng mga bansa, di ba siya ang mahatol, di ba siya'y gulo nila, pagkat siya ang marunong? Ako ay di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginoon, hindi niya iiwanan, yang mga hirang niya hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan, diwang ito ang susundin ng tapat ng pamumuhay. Ang ako ay di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagat inili mo ang mga bagay nito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa may kalooban tulad ng sa bata. O Ama, sapagat ngayon ang ikinalulugod mo, binigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Wala nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at wala nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at iyong marapating pagpahayagan ng anak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting ebanghelyo, pinapahayag sa atin ng ating Panginoon ang kanyang pakikipag-ulayaw sa kanyang Ama, sa kanyang pananalangin, kung saan pinasasalamatan ng Panginoon ang kanyang Ama, sapagat inilihim niya ang ilang mga bagay sa mga marurunong at matatalino, at inihayag ito sa mga may kaloobang katulad ng sa bata. Sapagat ang mga marurunong at matatalino, palagi ang kanilang pinagagana ay kanilang isipan lamang, at hindi nila pinagagana ang mata ng kanilang pananampalataya. Kaya nga po hindi naman masama ang maging marunong, subalit mga kapatid, minsan ang ibang mga marunong pinapasok na ng kapalaluan sa halip na kapakumbabaan. Kaya nga po dalawang bagay yung nararamdaman na ito at nangyayari sa mga marunong. Sapagat merong ibang mga marunong sa sobrang dunong nila, doon lamang nila natatagpuan, kulang pa pala yung kanilang alam. Sapagat ang tunay na marunong, hindi niya sinasabi sa kanyang sarili, sapat na ang kanyang kaalaman. Sapagat ang taong marunong, habang dumudulo, doon niya mas natutuklasan, marami pa siya na hindi alam. Kaya nga po mas nag-iisip siya kung paano pa makapagsasaliksik at madadagdagan ang kanyang kalulugan. Samantala naman, meron namang iba, marunong, pero nagmamarunong lamang, sapagat may kaunting kaalaman. Yung iba naman, nagmamarunong na akala mo alam na niya ang lahat ng bagay. Kaya nga po mga kapatid, kung babalikan natin ang kasaysayan ng sangkatauhan, ito ang isa sa malaging balakid sa ating pangipag-ugnayan sa ating Panginoon. Sapagat nang nilikha ang tao, binigyan sila ng karunungan, binigyan sila ng kalayaan at kakayahan na magpasya para sa kanilang sarili. Subalit sa atin na ginamit yung karunungan nito, hindi sa kapakumbabaan, ginamit nila ito sa pagmamataas, ginamit nila ito sa pagtalikod sa ating Panginoon. Kaya nung inalok sila ng ahas ng pagkain ay pinagbabawal, ano ang sabi ng ahas? Malinamnam yan, tikman mo, sapagat kapag tinikman mo yan, kapag kinain mo yan, magiging parang Diyos din kayo. Kaya nga po, ang unang tao, tinikman ang pinagbabawal na bunga, sapagat inanais niya, mapantayan niya ang ating Panginoon. Kaya nga po nagmarunong, nagmataas, at iyon na nagsimula ng kanyang pagbagsak ng dahil sa kanyang kapalaluan. Kaya nga po sa atin, ganyan din yung madalas nangyayari. Kapag ikay nagmamarunong, ikay napapalalo sa iyong buhay. Kapag ikay nagmamarunong, pagdating ng panahon, babalik at babalik sa iyo ang lahat ng bunga ng iyong kapalaluan, ng iyong kayabangan. Kaya nga po ang sabi sa atin, ang tunay na marunong, may kapakumbabaan sa kanilang sarili. Kaya nga po mga kapatid, ilang taon na ang nakalilipas, yung pong nakita natin yung ibang mga siyentipiko, yung mga magagaling sa agham, nung kanila pong tinignan ang kalawakan. Noong una, wala silang masyadong alam, pero habang tumatagal, napakarami na nalalakbay sa kalawakan.
kalangitan. Kaya nga po hindi lamang natin nalakbay yung iba't ibang bahagi ng mundo, kundi nalakbay na rin maging hanggang sa buwan. At yung pong iba, kahit man lamang mga makina, ay nakalalakbay na sa iba't ibang planeta. At ang nakatutuwa sa ibang mga siyentipiko, habang sila ay maraming nalalaman ukol sa kahiwagaan ng sang tinakpan, noon nila lang mas nakikilala na tunay na mayroong Diyos. Sapagkat sa dinami-dami ng mga bituin sa langit, sa dinami-dami ng mga planeta, sa dinami-dami ng mga kakaibang bagay sa kalawakan, doon sa iba't ibang mga lugar, nakikita natin may pagkakaayos ang lahat ng bagay. At hindi ito magiging maayos kung walang nag-aayos nito na mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng mga ito. Kaya nga po yung ibang mga tao na marunong, mas kinilala nila ang Diyos sapagat nakita nila ang kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang lilikha. Kaya nga po kahit yung mga tao na napunta doon sa buwan, ano ang kanilang napansin? Nung sila nakarating sa buwan, pero isang astronaut, anong kanyang binasa? Binasa niya yung unang aklat, unang kabanata ng Genesis, na kung saan ay kanyang sinabi, sa simula ang lahat ay madilim, sa simula ang lahat ay wala pa, subalit ang Diyos ang nilikha ng lahat ng bagay. Kaya nga doon pa lamang, kanya nang i-recognize, kanya nang tinanggap ang kadakilaan ng Diyos. Kaya nga po siya'y marunong na sapagat marami na siyang nalalaman, siya'y marunong na sapagat nalakbay na niya maging hanggang sa buwan, subalit siya mismo ay nagtakda sa kanyang sarili. Marami pa siya na hindi nalalaman sapagat nakita niya kung gaano kalawak ang kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Kaya nga po sa buhay natin ay ganoon din. Kapag ka po tayo ay nakikipagkilala sa isang tao, hindi naman ibig sabihin mahal mo kagad. Kaya minamahal mo isang tao sapagat mas lubos mo siyang nakikilala. Subalit ang kabalintunaan, mga kapatid, ay yung po bang habang nakikilala mo siya, mas lalo mo rin naman siya na minamahal. Kaya isipin po ninyo, hindi totoo yung sinasabing love at first sight, no? Minahal mo na, hindi mo pa kilala. Minahal mo na, hindi mo pa lubusan na kakasama. Kaya nga po kinikilala mo muna bago mo mahalin. At ang kabalintunaan nga po nito, kapag matagal na kayo nagmamahalan, mas lalo mo siyang nakikilala. Sapagat halimbawa sa una, kinikilala mo siya hanggang sa siya'y mamahalin mo na. Mamahal mo siya sa lahat ng kanyang kalakasan. Subalit mga kapatid, habang minamahal mo siya, mas lalo mo siyang nakikilala. Bakit? Sapagat alam mo, habang tumatagal, meron din pala siyang kahinaan. Meron din pala siyang kapagitan sa kanyang buhay. Pero lahat ng ito ay tinatanggap mo ng dahil sa pag-ibig mo sa taong minamahal mo. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, ganyan din ang ipinapayag sa atin. Magkaroon tayo ng kaloobang tulad ng sa bata, hindi nagpapalalo, hindi nagmamarlo, may kapakumbabaan. Kaya nga po ang panawagan sa atin, mas lalo natin kilalanin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na kasulatan, ng banal na pamana at ng mga turo at aral ng Santa Iglesia na ipinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, habang tumatagal tayo sa pagkilala sa ating Panginoon, mas lalo natin namamahalin ang ating Panginoon. At habang minamahal natin ang lumusan ng ating Panginoon, mas lalo natin makikilala ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagat tunay nga, walang makapapantay sa ating Panginoon. Kahit ang ating pag-ibig, hindi kayang pantayan ang pag-ibig ng Panginoon. Subalit lahat tayo ay tinatawagan maging katulad ng ating Panginoon sa ating munti at sariling kaparaanan. Nang sa gayon, may pakilala natin na tayo nga ay tagasunod ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Buenaventura. Siya isang obispo, siya isang pantas, siya isang marunong na tao. Pero sa kanyang karunungan, kanyang kinikilala, hindi sapat ang lahat ng kanyang karunungan kung ikukumpara sa kadakilaan ng Diyos. Kaya ganoon din ang kanyang ginawa, naging maalam siya, naging maibigin siya sa kaalaman sapagat ninanais niyang makilala ng lubusan ang kanyang minamahal na Panginoon. At habang minamahal ng Panginoon, mas lalo niyang nakikilala ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga po sa buhay ni San Buenaventura, ito ang kanyang pinakita sa atin. Hindi lamang siya naglaan ng panahon para kilalanin ng Panginoon. Naglaan din siya ng panahon
para mahalin ang ating Panginoon at makita sa kanyang buhay ang halimbawa ng ating Panginoon. Kaya nga po tayo tinatawagan din ng ating Panginoon, tumunod tayo sa mga nauna sa atin, sa mga santo at santa na naging matagumpay sa buhay nito, sapagkat hindi sila nauwi sa pagpapalalo lamang, kundi bagkus, kinilala nila sa kanilang buhay ang Panginoon at sa kadakilaan ng Diyos, sila ay nakikisalo magpakilanman sa kasalukuyan at hanggang sa mga susunod na panahon, sapagkat sila man ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, tayo lahat ay tinatawagan ng ating Panginoon, sana mas lalo tayo mapalapit sa ating Panginoon at magkaroon tayo ng kaloobang tulad ng sa bata, may kapakumbabaan na kilalanin at mahalin ang Diyos na tunay na nakakakilala rin at nagmamahal sa atin. Mga kapatid, binunyag ng Amang misteryo ng kaharian sa mga maliliit, manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa mga maliliit at pabababang loob. Dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng ating pangangailangan na may buong pananalig sa kanyang mapagmahal na kalinga. Sa bawat pananghita ng ating puwitutugon, Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan naway bigyan ng higit na pansin ng mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng gobyerno naway pakinggan ang mga inahin at pangangailangan ng pinakamahirap na mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga bata naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kalinga at kagalingan mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang lahat ng mga namatay naway magkaroon ng kasiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Panginoong Diyos, gawin mo kami matalino sa iyong karunungan at tulugan mo kami makasunod sa iyo sa kababalo na ipinakita sa amin ng iyong anak. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Panalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya. Ama namin lumikha sa paghahain ngayong aming binubita ang iyong mga banal, umaasa kami na sa iyong pagtatangkilik. Ang kasalukuyan at darating na kasamaan ay aming maiwawaksi sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan namin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Benaventura ay pinararamalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at magiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong libre nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalakitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan.
o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kamalanan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos sa hapunan, niyawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago pa lang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng aking pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ninyo, anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, Tireris naming Obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kalibanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Reyna ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kanunod-nunod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagumili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ang ngalan mo, ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, at papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa kaniyang biging. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral at sa kalikasan ng pinagmumulan ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ng mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinakuha ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Umilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ng lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Panalangin niyo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin niyo kami. San Roque. Ipanalangin niyo San kami. Lorenzo Luis. Ipanalangin niyo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin niyo kami. San Pedro Apostol. Ipanalangin niyo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng malarapang kinabang ngayong ginugunita sa San Buenaventura ay magilubos na sa amin upang ito'y makatulong sa pamumuhay namin ngayon at makapagpagalak sa amin habang panahon. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo.